Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Pag-asa sa walang mga inaasahan. Mga kapatid, ito po ang ating pamagat ngayon sa linggong ito, the 13th Sunday in Ordinary Time. Hope for the hopeless. Bago po ang lahat sa inyo mga kapatid, magmabuhay. Again, walang sawang pasalamat sa inyong paging bahagi at nagbabahagi, nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Ang aking pong inspirasyon ngayon sa linggong ito ay walang iba kundi ang isang awitin, You Are Mine. Dahil nakatatag sa awitin ito ang isang statement na hope for the hopeless. Ito po ang aking naging inspirasyon at napaka-touching po ang aking karanasan nung nakaralipas lamang na linggo, the 12th Sunday in Ordinary Time, dahil ako po ay nagbe-bless ng isang kapatid natin na nawalan ng pag-asa, at dahil nawalan ng pag-asa ay nag-commit ito ng suicide. Hindi ko po alam kung ano po ang aking homilya, ano po akong mensahe, lalo na sa pamilya na iwan dito. Napakasakit po, touching po yung moment ngayon. Ngunit mga kapatid, nadiskubrihan ko po sa pagkakataon yun na hindi lang pala yun ang tao yun na nag-commit ng suicide, batang-bata pa po. Ngunit bago pala ang linggo din pong iyon, may isang pari din na kasamahan ko ay nagbe-bless din po siya na ganong sitwasyon, nag-commit din ng suicide. At may isa pa, again, doon din sa lugar na yon, bagabag po ang aking damdamin at ninanais ko na itong ating pagnilay-nilay ngayon ay mapapakinggan ng ating mga kapatid na may dinadaanan din po sa buhay. Mga kapatid natin na pag minsan akala nila wala ng pag-asa sa buhay, ngunit mayroon pong pag-asa. Ang ebanghelyo natin sa linggong ito ay napakapunong-puno ng pag-asa. Napakaganda sa awitin natin ngayon, You Are Mine, dahil sinasabi ng awitin, I will come to you in the silence. Pag minsan sa buhay natin, sa madinadaanan natin sa buhay, akala natin wala doon ang Diyos. Akala natin dahil wala doon ang Diyos, hindi natin siya napapakinggan. At sinasabi pa ng awiting ito, I claim you all my choice. I claim you all my choice, na minabuti ng Diyos. Siya ang nag-initiate na ipagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak dahil mahal na mahal tayo. Gusto ng Diyos sa samahan tayo sa ating araw-araw na buhay. Samahan tayo sa mga hinarap natin sa buhay. I claim you all my choice. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At sinasabi pa ng awiting ito, in the shadow of the night, I will be your light. I will be light. That is the promise of God. Pag dinadaanan ninyo matinding mga pagsubok sa buhay, come and rest in me. Pumunta ka sa akin, lumapit ka sa akin, at ikaw ay aking pahingayin. At sinasabi pa ng awitin, do not be afraid, I am with you.
In the silence, I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all who long to see. At ito ngayon ang nakita ko na napakahalaga na mensahe sa ating Ebanghelyo ngayon. Na Ebanghelyo natin ay hango sa Ebanghelyo ng St. Mark chapter 5 verses 21 to 23. Ano po ang makikita natin sa Ebanghelyo natin? Mga kapatid, alam naman natin nung nakalipas na linggo, the 12th Sunday in the ordinary time, si Jesus ay tumawid sa isang ibayo kasama ang kanyang mga alagad lumulan sa bangka sa Lake of Galilee. At naranasan ko po ito nung nandoon ako, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-pilgrimage sa Holy Land at napuntahan ko itong lugar na ito, the Lake of Galilee. Na itong Lake of Galilee ay nakapaligid sa kanya ay bulubundukin. At ibig sabihin doon na kung sila man si Jesus ay tumawid lulan ng bangka na sinasakyan nila, nakikita ito ng mga tao. At dahil nakikita ito ng mga tao, alam ng mga tao kung saan sila paroroon. At magtatanong tayo, bakit naman itong mga taong ito ay hinahanap-hanap nila si Jesus? At ayon sa Ebanghelyo ni St. Mark, itong mga taong ito, napakarami nila. At dito nakikita nila si Jesus, ito ay papunta sa isang lugar. Hindi lamang napakarami nila, kundi itong mga taong ito ay uhaw na uhaw ay Jesus. Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. That's why hinanap-hanap nila si Jesus. At isa sa mga taong ito naghanap kay Jesus ay itong synagogue official na ang pangalan dito ay si Jairus. Napakatindi po ang pananampalataya ni Jairus. Isang synagogue official, pwede naman gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, no, na hindi na siya pupunta doon kay Jesus dahil siya ay synagogue official, matulog ang kanyang pangalan. Pwede naman niyang magkipag-personal na encounter kay Jesus, makipag-meeting kay Jesus personal dahil siya ay isang synagogue official. Ngunit makikita natin na si Jairus, isa sa mga tao na naghanap kay Jesus. At nung si Jesus ay nandoon na sa isang ibayo, naunahan ito ng mga tao. Ibig sabihin, naunahan talaga, nagmamadali sila doon sa isang lugar na ito. Siguro nagtatakbuhan sila. At makikita natin, si Jairus, isa ito sa nakipag-unahan doon sa isang lugar na ito para lamang masumpungan si Jesus. Dahil alam natin sa Ebanghelyo na sinasabi natin na ang anak ni Jairus ay malubha ang kanyang kalagayan. May sakit pong napakatindi ang anak na babae ni Jairus. Mga kapatid, makikita natin na lumapit ito sa Jairus. Lumapit at lumuluhod sa harapan ni Jesus. Isang synagogue official, lumuluhod. Unang-una, kasama siya doon sa maraming mga tao. Nakipaghabulan para lamang makita, masuylapan si Jesus. At dito nung nakaharap niya ni si Jesus, siya ay lumuluhod. Napakatindi ang kanyang pananampalataya. Sa daming tao na nakatitig sa kanya, siya ay isang synagogue official na para sa mga tao na ano tong klaseng tao ito, matunog ang kanyang pangalan. Kilalang kilala siya na
Siya ang sinagug official, sinaghanda sa sinaguga para doon sa mga rabay sa kanilang pagpapahayag sa salita ng Diyos. O siguro sabihin natin, siguro ito ay isang presidente sa sinaguga. Hindi minimension kung anong klaseng pagiging opisyal niya, ngunit talagang matunog ang kanyang pangalan. Ngunit again, yung nakaharap niya ni Jesus, nandoon ang kanyang pagpakumbaba. Lumuhuluhod siya sa harapan ni Jesus. Mga kapatid, hindi kaya ito ay isang napakalaking mensahe. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, na para baga kay Jairus, okay lang sa akin kung anong sasabihin ng mga tao sa akin. Okay lang sa akin kung maharap kay Jesus at lumuluhod sa Kanya. Nawala na ako ng pag-asa, ngunit diyan kay Jesus, siya ang nakapagbigay ng pag-asa sa akin. Siya ang nagbigay ng pag-asa. Siya lamang ang aking maasahan. At dito, hindi kaya sa encounter na ito, na-touch si Jesus. Natatouch si Jesus. Nandun yung kanyang compassion. Yung compassion ni Jesus, naramdaman niya ang pangailangan ng taong ito. Sa atin kayo mga kapatid, paano tayo lumapit kay Jesus? Sinasantabi ba natin ang ating mga title natin? Ating mga profesyon? Ating kapangyarihan? O ba kaya sinasantabi natin at yung pride natin? At lumapit tayo sa Jesus dahil alam natin na siya ang ating maasahan. Sa mga dinadaanan natin sa buhay, siya ating maasahan. Hindi kaya tularan natin si Jairus na lumapit kay Jesus at lumuluhod sa kanyang harapan. Compassion. At dito, minabuti ni Jesus na puntahan itong anak ni Jairus. Ngunit makikita natin dahil sa Ebanghelyo natin may shorter version, may longer version din po sa linggong ito. Ngunit napakagandang titingnan natin yung longer version dahil makikita natin na along the way sa pagpunta ni Jesus sa tahanan na ni Jairus, nandoon napakaraming tao na naman ang kanyang madadaanan. At isa na naman doon sa maraming tao ay itong babae na may sakit na hemorrhage. 12 years na ang kanyang dinadalang sakit. Siguro sa kanyang buhay, nandoon yung hopelessness din po. Na siguro naubos na ang kanyang yaman sa pagpunta sa mga doktor, sa pagpakita sa mga eksperto sa pagpapagaling. Ngunit naging hopeless. 12 years na. Again, yung napakinggan niya, nandyan si Jesus. Uhaw na uhaw siya sa pagpapagaling ni Jesus. Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Uhaw na uhaw siya sa pagmamahal ng Diyos. Ang tanging maasahan ng mga tanging magpapagaling sa Kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Napakatindi, diba? Sa sobrang dami ng tao, nandoon pa rin siya. Kahit man lamang mayakap niya, mahawakan niya ang laylayan ng balabal ni Jesus, okay na sa kanya yon. Gagaling na siya doon. Matindi ang pananampalataya ng babaeng ito. At hindi pa sapat dito dahil sa kultura nila may stigma. Dahil kung mahawakan ka, ikaw din po ay magkakaroon, mahawaan ka dito. Kung hawakan mo siya, ikaw ay mahawaan ng sakit niya. At hindi lamang yan sapat. Hindi, para pagka na itong babaeng ito dahil sa sakit na ito, ay siya ay minamaldisyon ng Diyos. Siya ay pinaparusahan ng Diyos. Ngunit lumapit siya kay Jesus. Siguro nakalapit siya doon kay Jesus dahil aware ang mga tao na siya ay may sakit na ganito, na ayaw nilang mahawakan itong babae ito. Ngunit napakatindi, napakagandang tingnan natin na siya man ay tinuturing na makasalanan, siya man ay may cultural stigma ng mga taong ito. Makahawak lamang siya sa laylayan ni Jesus, sapat na sa kanya yun. At makikita natin mga kapatid, siya ngayon ang humawak
Siya ngayon ang humawak sa lalayan ni Jesus. Ngunit yung tinitingnan siya ni Jesus ngayon, nandoon naman yung habag ni Jesus. Yung compassion, yung salitang compassion sa salitang Latin ay dalawang salita yon. Cum is wed, passion is suffering, the passion of Christ, the suffering of Christ. Na nilagay ni Jesus ang kanyang sarili sa kalagayan ng babae ito. At dahil nilagay ni Jesus ang kalagayan niya sa babae ito, kung anong paghihirap ang niladaanan niya, nahabag si Jesus. Na-touch si Jesus sa gesture ng babae ito. Hindi kaya mga kapatid na ito ay matularan natin? Ilang araw naman, linggo naman, buwan o taon na ninadala-dala natin yung mga karamdaman natin o mga problema natin. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit pa man tinataboy na tayo ng ating society, kahit tinataboy na tayo ng ating pamilya, tinataboy na tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit mga kapatid, huwag nating kakalimutan na hindi po kaya ng Diyos ay tataboy tayo. Hindi po kaya ng Diyos na kakalimutan tayo. Hindi po kaya ng Diyos na mawawala tayo sa hope for the hopeless. Siguro, balik-balikan natin yung buhay ni Jairus. Napakaganda din pong titingnan. Nagmamadali man si Jairus na puntahan ni Jesus ang kanyang anak na may matindi ang kanyang kalagayan, matindi ang kanyang sakit. Ngunit, nandoon yung paghihintay ni Jairus. Nandoon yung paghihintay ni Jairus at naintindihan niya. Nandoon yung pasensya niya na si Jesus ay hindi lamang particular para sa kanyang anak. Naintindihan niya ang pangailangan din po ng iba. Hindi din po kaya ito ay magandang lesson para sa ating lahat na matutunan natin na ang Diyos ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mga kapatid, titingnan natin doon sa pagpunta ni Jesus doon sa tahanan ni Jairus. Ang mga tao ay umiiyak. Ngunit part din po sa kultura noong unang kapanahunan na pag may mamatay sa kanila ay mag-hire sila ng mga tao para umiyak. Na ipapadama na talaga yung kalungkutan ng pamilya, ng kalungkutan sa pagkamatay. At dahil inayahan lang sila para umiyak, para bagang binabayaran sila at fake yung pag-iyak nila. Ngunit yung pagpunta ni Jesus doon, nakikita ni Jesus itong mga taong ito, napakinggan ni Jesus ang kanilang iyak. At sabi nila, bakit gambalahin mo pa ang anak ni Jairus? Patay na po siya. Hindi kaya itong mga taong ito habang silang umiiyak ay tumatawa din? Tumatawa dahil ano ang tingin nila kay Jesus? Bakit gambalahin mo pa yan? Hindi mo na mapapagaling. Sino ka? Sino ka? Para bagang umiiyak sila ngunit sa kaloob-looban ng tawanan nila. Tawanan dahil imposible itong mangyayari. Patay na po. Ngunit mga kapatid, ito ni po sa ating lahat. Sa Diyos ay kahit patay kanyang bubuhayin. The hope for the hopeless. At doon, nilapitan ni Jesus ang babaeng ito, ang anak ni Jairus, at siya ngayon ang yumakap. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng ito. Dahil si Jesus ay natatouch sa gesture ni Jairus, ang sa touch niya ito, siya naman ngayon ang umahawak doon sa babaeng ito. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. At dahil sa pagtatouch ni Jesus, walang imposible na hindi pwede maging posible sa kapangyarihan ng Diyos. Sa touch ng Diyos. At mga kapatid, ito ang napakagandang tinitingnan natin. Dahil sa ating lahat, sa mga kapatid natin, nawa tayo din po ay maging instrumento sa pagpapagaling ng ating mga kapatid. Kung si Jairus man sa kanyang pananampalataya, naging instrumento para bubuhayin ni Jesus ang kanyang anak. Hindi kaya tayo din po ay magiging instrumento para doon sa ating mga kapatid natin na dinadaan nilang mga pagsubok sa buhay, matinding kadiliman ng buhay.
lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, yung nakapaligid natin, ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. The hope for the hopeless. At sinasabi ng awitin, you are mine, then ikaw ay sa akin, I will come to you in the silence. I will claim you as my choice. I am hope for the hopeless. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. I have called you each by name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you